Akala ko ang mundo maganda. At likas na mabait ang mga tao. Nagkamali ako. Wala kaming invitasyon eh, kaya gate cashier kami dito. Imelda, Roberto. Wala man lang akong personal invitation. Ngayon ko pa lang sila pinaghahandaan. Pinamagsak nila ako, Eva. Emilio! Pero alang-alang sa'yo, babangon ako. Babangon ako at dudurugin ko sila. Magkakakampi silang lahat. Kung nasaan ang pera, nandun ang kapangyarihan. At kung nasaan ang kapangyarihan, nandun ang hustisya. Magmula ngayon ako nang magpapatakbo ng lahat ng operasyong naiwanan ni Emilio. At ang ating unang magiging hakbang ay burahin lahat ng mga kaaway ko sa mundo. Kailangan mo malaman ni Vita, hindi lang galing sa paghawak ng baril ang kailangan mo. Handa ka na bang pumatay ng tao? Nagawa nilang patayin ng mga magulang ko at asawa ko ng walang awa. Kaya ko rin gawin yun sa kanila. May mga tauhan tayong pwedeng utusan para gawin yun para sa'yo. Hindi kailangan malagyan ng dugo ang kamay mo. Gusto kong makita, Django. Gusto kong makitang nagmamakaawa sila para sa buhay nila. Pupunta si Evita sa bahay ni na Roberto at Imelda para kunwari makapagayos. Pero Evita, para hindi sila magduda, pupunta ka doon ng mag-isa nang walang dala kahit na anong armas. Paano gagawin ang pagpatay? Teban, magpapanggap ka bilang tubero. Pupunta ka sa bahay ni Roberto isang araw bago pumunta doon si Evita. Kunwari, routine maintenance. Dito sa powder room, diyan mo iiwan ang baril na gagamitin ni Evita. Iwan mo rin diyan ang detonator. Magtanim ka rin ng bomba sa ibang parte ng bahay. Pero mag-iingat ka. Yes, boss. Mag-aabang kami sa labas bilang reinforcement kung kinakailangan. Ikaw ang nagtanim ng bomba na pumatay sa mga magulang ko. Walang personalan. Trabaho lang. Tara na. Sir, may bisita po kayo. Ay, nandito na pala yung guest of honor natin. Sila. Miss Evita Gomez, Viuda de Parates. How nice of you to join us. Dinner is ready. Sit down. Day, kumuha ka pa ng plato. Ipasok mo nga sa baby sa loob. Dahan-dahan na. How nice may porcelain, no? I handpicked that myself in Paris. And notice my cubiertos? This is made of surgical-grade stainless steel. Kaya kapag nangailangan si Roberto ng artificial leg, pwedeng tunawin ang cubiertos ko. Diretso na ako sa pinunta ko rito. Katulad ng pinag-usapan natin sa telepono, ipauubaya ko na sa inyo ang buong operasyon na iniwan ng asawa ko. Magmula ngayon, sa inyo ng buong gambling operations ng region na ito. Babalik na lamang ako sa Cebu. Doon ko na rin palalakihin ang anak ko. Sana lang bigyan niyo ako ng katahimikan. Paano ako makakasigurado sa sinseridad mo? Hindi rin naman ako makakasiguro sa sinseridad ninyo, hindi ba? Pwede niyo akong papatay kahit kailan niyo gusto. Ang tinataya ko dito, buhay ko. Kapalit ng monopoly ng negosyo nating matagal nyo nang inaasam. Kaligtasan ko
at ng pamilya ko. Gusto ko yan. Pag-usapan natin. May I use your restroom? Sige. There, yung door na yun. Mukhang magandang balita yan. Yun. Bita, anong ibig sabihin ito? Ibaba mo yan. Alam mo kung anong ibig sabihin nito? Naniningi lang ako ng buhay na inutang ninyo. Anong putang? Baba mo yan. Alam ko hindi mo magagawa. Hindi ka mamamatay tao eh. Evita, please, ibaba mo yung baril. Pag-usapan natin ito ng maayos. Let's talk as friends. Hindi tayo magkaibigan ni Melda. Well, it's not too late. Bita, palagay mo ba kung mapapatay mo kami? Mapapalagay ang loob mo at makukonsensya ka. Baka mo yan, Bita. Hindi mo kayang gawin. Bakit? Inusig din ba kayo ng konsyensya ninyo? All the time. Shut up! Tumigil! Baba mo yan. Please. Bita, hindi mo kayang gawin yan. Ulitin ko, hindi ka mamamatay tao eh. Sige na. Bita, pag-usapan natin ang mausay ito. Sige na, please. Please lang. Anytime. Sit down. Sige na. Upo ka ulit. Huwag mo na kunin yung bata! Kawawa naman yung bata. Halika na! Halika mo! Ayaw tumahan ng kakaiyak. Tumawag ka ng doktor. Saan galing ang batang yan, ate? Ay, naku. Tumawag ka ng doktor. Dali, huwag ka na nga maraming tanong. Tumawag ka ng doktor. Pasensya ka na, ha? Wala ka ng mga magulang. Tahan na. Hayaan mo, magmula ngayon ako mag-aalaga sa'yo, ha? Tahan na. Wala si Kuya Roberto. Ate Imelda. Yung bata. Wala na lahat. Roman, hindi ako nakapaniwala sa mga nangyayari sa'yo ngayon. Hindi ako naniniwalang aksidente yung nangyari. Ano ibig sabihin? Alam naman natin pareho eh. Kung sino yung may motibo para ipapatay si Kuya Roberto at si Ate Imelda. Ang ate ko bang sinisisi mo sa nangyari, ha? Sino pa magagawa nun? Roman, hindi mamamatay taong ate ko. Hindi kami mamamatay tao, naiintindihan mo ba? Hindi kami katulad ng pamilya mo. Saan pupunta? Alis na ako, Julie. Doon ako sa lolo't lola ko titira, sa States.
Iwanan mo ko? Ha? Ganun na lang yun? Iiwanan mo ako dito mag-isa? Wala na akong matutuluyan eh. Sa tingin ko, wala nang patutunguhan to relasyon natin. Paalam. Wala ka na dapat ipag-alala. Nabayaran na lahat ng dapat bayaran. Kaya walang kaso. Eh si Chief Pisicho? Sa atin na siya. Pera-pera lang naman yun. Ngayon wala na si Roberto. Kailangan niya ng mga kapitan. At alam niya na may alam tayo kung anong magpapabagsak sa kanya. Kung sakaling tataraydorin niya ulit tayo. Ano yung iniisip mo? Naisip ko na gusto kong ampunin yung anak ni na Roberto at Imelda ng legal. Sigurado ka ba? Anak yun na mortal mong kaaway. Naulila ang bata ng dahil sa akin. Dapat lang na akong magbigay ng tahanan at pamilya sa kanya. Ayusin mo kayo yung mga papeles. Palabasin mong sabay silang ipinanganak ng anak kong si Emma. Masusunod. Salamat, Django. Mabuti pa, tawagin mo na yung mga bata para mag-blow na sila ng candle. Sige na, Buti pa nga. Emma! Rod, come! Let's blow your birthday candles! Okay lang mga kids, blow! Come, kids! Blow! Okay, bublow na natin yung mga birthday candles! O sige, Mr. Clown! Happy birthday, Rod! Happy birthday, Rod! Happy birthday, Emma! Happy birthday, Emma! Okay, blow! Did you make a wish? Make a wish? Blow! Blow! Yeah! Buti pa kumain na tayo. Bakit tahimik yata si Emma? Hindi rin nagsasalita. Baka autistic. Ay, naku, hindi ho. Late lang ho ang development ni Emma. Premature baby ho kasi siya. Pero paminsan-minsan ho, ay nagsasalita rin po siya. Total nga lang. Julie, gusto mo ba ng cake? Kukuha kita. Hindi ako mahilig sa cake. Pero, alam mo, kailangan mo ng konting sweetness eh. Pag naging shota rin kita, mawawala rin yung asim mo. Magiging tomboy na lang ako kasi maging shota. Sige. Thank you, Ate, may itutulong po ba ako? Ito nga, kausap ko nung isang clown dito. Alam mo, ikaw na lang kaya mag-host ng mga parlor games. Mukhang hindi magaling yung isang clown na pinadala nila eh. Naku ate, ang laki na nga po ng ginastos niyo dito sa party. Hayaan mo na, alam mo ang importante. Masayang-masayang dalawang bata. Tingnan mo naman sa likod ko. Nagsusubuan po. Mukha naman po nakakatuwa nga silang panoorin. Yung closeness nila, daig pa nila ang magkapatid. Alam mo, napakasaya ko dahil nakikita ko masayang dalawang bata. Ako rin po, ate. Ako may birthday. Ang kapayapaan ng Panginoong Diyos ay sumainyo. Ipamahagi natin ang kapayapaan sa bawat isa. Ito ang kordero ng Diyos.
wala akong ibang ginawa kundi isipin ka. Sinusubukan kitang tawagan. Pero iba yung sumasagot. Inisip ko rin na sulatan ka. Pero baka mabasa ng ate mo. Malaman niya yung tungkol sa atin. Nasa States, hindi ako masaya, Julie. Dahil wala ka. Hindi ko kayang wala ka. Ramon, miss na kita. Nasaan nga pala si Julie? Nakita mo ba? Hindi ko nakita nag-communion. Hanapin niyo nga muna si Juliet. Baka kung saan naman sumot yung babaeng yun. O sige. Lia, sumama ako. Mami, pili tayo ice cream. Ayun o! Sige. Gusto mo din ba ng ice cream, Emma? O, teka, ito ha? O, hati na kayo, ha? Yay! Django! Django! Nilukat nila yung mga bata! Django! Sakay, dali! Sakay! Habulin natin! Kung saan! Sakay! Sabi mo ba yan? Si Emma, si Rod! Iligtas mo sila. Dalihan mo. Ito ang baril. Oh, dalihan mo. Emma! Rod, dali! Dali! Pasok ka! Halika na! Bilisan mo! Okay ka lang? Si Evita. Patay ang mga bata. Nasa panganib ang buhay nila. Dalihan nyo! Rod, shh! Pamatay mo si Emma, ha? Huwag kayong gagalaw. Tana, huwag sumigaw, Emma. Tana. Tana. Emma. Tana. Emma, dito lang tayo. Emma, hintay. Emma, hintay. Hintayin mo ko, Emma. Dito lang tayo. Emma.
Ma'am, Evita. Natagpuan niyo ba si Emma Tron? Kanina ba kami paikot-ikot? Wala yung dalawang bata dito. Hanapin niyo yung dalawang bata! Hindi sila pwedeng mawala! Yes, ma'am. Sarap ng paksyo mo ah. Luto mo pa ako? Eh, naubos ko nga eh. Ano yun? Ang alin? Uy! Bilin! Mga bata! Bilin, naapoy ng lang dito. Oo naman! Ano ba gawin natin? Halika, iuwi natin. Halika, mga bata! O, baka mantapa ka. Bibig ko ako bihisan! Oo, may t-shirt dyan kasi sa bata yung mali. Ito, Alia, nasaan? Hanapin mo! Ano gagawin natin? Ano pwede na natin? Hindi mga bote garapa yung batang yan! Ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataong makita ng tunay na pera. Ano ka ba? May pamilya itong mga batang to. Hinahanap na sila, sigurado ko. Kung talagang may malasakit ang mga pamilya nito, eh bakit naman iniwan sila sa ulanan? Sandali, magpapainit akong tubig. Bilisan mo, bilisan mo. Tahan. Oo, hanapin natin. Tahan. Tuwalya. Salamat, ha? O, sige. Manang, magandang gabi ho. Oh, magandang gabi naman. Magtatanong lang ko sana kami kung may napansin o nakita ko kayong dalawang bata dito na pakalat-kalat. Siguro mga nasa 4 na taong gulang o, isang lalaki at isang babae. Tingnan ko nga. Wala eh. Hindi ko napupuna dito yan. Wala na yan. Kung dito nawala yung mga batang yan, sigurado, pinagkakitaan na yan. Yun! Pag yu'y buhay pa. May nakakatawa ba? Ay, Ito, nakakatawa ba to? Sige. Buksan mo yung bunganga mo! Mapo po kayo, sir. Uy, kayo. Ipagkalat nyo, ha? Kung sino man ang humahawak sa mga batang hinahanap namin, sabihin nyo sa kanila, sa tambakan sila pupulutin. Malino ba? Opo. Sige na kain ka na, masarap ka. Papagalitan nila tayo kung di ka kakain. Sige na kain ka na. Masarap Hoy! to. Ba't hindi pa kayo kumain? Iyak yan ang iyak dyan. Mabuti nga pinapakain ko pa kayo. Pakainin mo nga yung kapatid mo. Kumain ka na, Will. At huwag kayo maingay. Nagkakagulo ngayon sa bahay. Nawawala yung dalawang pamangkin ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila nahahanap yung dalawang bata. Nado! Bakit? Sabihin ako sa'yo. May mga armadong lalaki naghahanap sa mga bata. Saan? Doon sa tindahan ni Aling Tasing. Baka makarating na sila dito. Dalawang bata? Akala ko ba isa lang anak ng Ate Evita mo? Si Emma, yun yung tunay na anak ni Ate Evita. Si Rod naman, yun yung inampon niya. Belen, mauubos ang kung ilang araw bago nila mahanap ang buong bahay sa squatter na to. Pero matutundon at matutunto nila tayo. Sabi ko na nga ba mapapahamak tayo? Suri na natin yung mga bata. Ano ka ba? Mas mapapahamak tayo sa gusto mo. Gamitin mo nga yung kukutin mo, Belen. Palagay mo hindi tayo makakasuhan ng kidnapping pag ginawa natin yon. Saan naman niya nakita yung bata? Di ko nga alam eh. Kasi alam mo, tinatanong ko si Ate Evita noon pa. Kaya lang wala, iniiwasan naman niya yung mga tanong ko. Basta ang naaalala ko, isang gabi, umuwi si ate, may dala na siyang sanggol. Kailan naman nangyari yan? Alam mo, yun yung gabi kung kailan ka pumunta ng States eh. O sige, anong gagawin natin? Meron na akong kausap ng mga buyer sa mga... Hoy! Hoy! Nado! Tayo! Tatakas pa kayo! Makakatakas kayo dyan! Kumainin kayo! Hindi yung gabi ng pagsabog, ah. Teka, anong iniisip mo? Julie, nakarating na sa akin yung tunay na resulta ng investigasyon sa pagsabog. Sabi sa forensic report, mga labi lang daw ni Kuya Roberto yung natagpuan.
Ate Imelda saka sa anak nila. Wala. Ibig mong sabihin, anak nila si Rod? Halika kayo mga bata! Kailangan makatakas tayo bago dumating si Nado! Bilis! Dito, bahay namin, sir. Tuloy kayo. Maghapon na ho kaming umiikot at hinahanap po namin ang dalawang batang ito. Mga anak ko po sila. Nakita niyo ba sila? Belen! 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 Makapunta na kayo si Nado! Belen! Ba't na kayo mga bata rito? Oscar! Ate Belen! Si Roda! Roda! Bakit? Nandito si Ate Belen. Roda! Oscar! Bakit ba? Pwede lang itago niyo itong mga bata. Narinig ko yung usapan nila, Nado, tungkol dun sa bentanan sa dalawang bata. Alam niyo po ba kung saan namin matatagpuan yung Nado? Oo, sasamahan ko ho kayo. Hindi pwede, ate. Oh, mapapahamak tayo lahat oras sa matagpuan itong mga bata. Ate, kita mo, nag-imbake kami. Paalis kami, punta kami Masbate. Please, isama niyo mga bata. Ate naman, saan naman ako kukuha ng pamasahe para sa dalawang batang yan? Eh kung yung pamasahe namin dalawa, inutang ko lang. Ito, pinaipon ako eh. Sige na, gamitin niyo to. Alam niyo naman yung asawa ko eh. Naku, sira ulo yun eh. Sasaktan niyo yung mga bata ha. Mauna na ako, Oscar, Roda. Ate! Sige na, bahala na kayo. Belen! Nandyan na ho yun. Baka ho naglalaro. Nasaan ang mga anak ko? Anong ginawa mo sa mga anak ko? Nasaan sila? Anong ginawa mo? Ayop! Ilabas niyo yung mga anak ko! Ilabas mo yung mga anak ko! Ayop ka! Manong, pakibuelta na po. Katukin mo na. Hindi ka na, iwan natin sila. Gising! Gising! Mga bata. Mga bata, saan kayo galing? Saan kayo nanggaling? Gising! Iya. Sino nag-iwan sa inyo rito, ha? Ha? Inaapoy ng lagnat. Mario! Mario! Lumabas ka rito! Mabilis! Manong, basta yung nabili ni Kuya, kayo na pong bahala. Sige. Oh, Julie, saan punta mo? May pinapabili lang si ate. Sama na kita. Hindi na. Ako na lang mag-isa. Bakit ba mailap ka sa akin, Julie? Gusto ko lang naman maging close tayo. Maligo ka nga muna. May alak ka eh. Mahaba na ho yung lagnat. Mabuti naman, mamaya painumin mo uli ng gamot. Oo. Kawawa naman ho yung batang babae. Nakatulog na ho dahil sa kakaiyak. Sino kayo nag-iwan sa kanila? Sino pa nga ba? Ito yung mga responsableng magulang. Ayan, nadagdagan na ng mga bata dito. Hindi ka masusundan? Hindi. Upo ka muna. Nahirapan lang akong tumakas sa bahay. Ang dami kasing tao. Nagpatawag ng mga investigador si ate para hanapin yung dalawang bata. Kaya nga tayo nandito, Yoli, para bigyan ng tahanan yung mga tulad nila. Ate Hilda naman, madalang pasapatak sa ulan sa Marisol pagdating ng gusto mag-ampon. Habang padabi ng padabi ang mga batang nakikisilong sa atin. Paano natin pakakainin lahat yan? Nako, panata ako ng kupkupin ng mga batang lansangan at yung walang mapuntahan. Tutulong ako sa paghahanap. Huwag na. Ang alam ni ate, nasa States ka pa. Julie, pamangking ko yung nawawala. Gising na ho siya. Boy, anong pangalan mo? Rod. Yung kasama mo kanina, kapatid mo ba yon? Anong pangalan niya? Emma.
Naiintindihan ko. Pero hindi pwedeng malaman ni ate na alam natin ang totoong dahilan tungkol kay Rod. Rod, paano kayo napunta rito? Mami, balik niyo kami kay Mami. Mami, balik kami kay Mami. Mami, balik kami kay Mami. Balik kami kay Mami. Hanggang kailan ba tayo ganito? Hanggang kailan natin dapat itago yung relasyon natin? Hanggat gusto nating ipagpatuloy ito, Roman. Sa oras na malaman ni Ate Vita ang totoo tungkol sa ating dalawa, yun na rin ang katapusan natin. Mario, sandali lang. Ma'am. Nakapag-anunsyo ka ba para sa simbahan, para sa mga magulang ni Rod at Emma? Opo, ma'am. Nung isang araw pa ho, pero wala pa hong balita eh. Baka hindi taga rito yung mga magulang nila. Posible din na ayaw na talaga silang kunin. Yoli, naniniwala ako na hinahanap pa rin sila ng mga magulang nila. Eh, paano kung mali ang kutob mo? Hanggang kailan tayo maghihintay? May darating na mga bisita bukas, mga interesado mag-ampon. Paano kung silang matipuhan? Ha? Diyos ko, tulungan niyo po ako maibalik sa akin sina Emma at Rod. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Sana matulungan na po ang mga anak ko. Ako po kayo. Sana di tayo mapili. Huwag kang papayag pag ginawa ka nila, ha? Oo nga, sana hindi tayo mapili. Oo nga eh. Ano po ba ang gusto niyong ampunin? Babae o lalaki? Lalaki po. Han, ito oh. Tinan mo tong batang to. Ang gwapo oh. Paano kawin mo pa nga eh? Gusto ko itong batang ito. Ampunin niyo po, sige. Anong pangalan mo, boy? Ay! Stop! Sandali lang oh. Hindi niyo pwedeng ampunin ang mga batang to. Hinahanap pa namin magulang nila. Talagang hindi ko aampunin yan. Bata ang gusto ko, hindi aso. Pumili ho kayo ng iba. Ay, hindi na. Sa totoong bayan po na kami hahanap. Walang modo mga bata rito. Naayos mo na ba ang plano? Planchado na, madam. Handa na ang lahat para dispatchahin si Evita. Ang dami nang nawala sa akin. Asawa ko. Mga magulang ko. Pati mga anak ko. Wala na natira. Wala na natira. Nandito ako, Evita. Mula pa noon, lagi lang ako nandito para sa'yo. Lahat na nawala sa'yo, kaya kong punan. Ano man ang kailangan mo, ibibigay ko.
Kailangan ko siyang makausap. Wala na, Evita. Patay na siya. Bakit niyo siya pinatay? Kailangan natin malaman kung sino nagpautos sa kanya. Puro kayong mga tanga! Iligpit niyo na yan. Magandang umaga ho. Kayo ba si Amparo? Ako nga. Ikaw ba yung kausap mo sa telepono? Ako si Manang Yoli. Ako ang namamahala dito sa ampunan. Nasaan ang mga bata? Papatawag ko. Ano bang gusto mong ampunin? Babae. Dami natin na pamilyang gulay, oh. Sabi ko sa'yo, ikaw magbitbit nito, eh. Ano ba, Kuya Mario? Ito talaga. Oo nga pala, kailangan na nating makauwi. May mga darating pang bisita. Sino bisita? Yung mga mag-aampon. Si Emma? Uy, Rod! Iya, ano pangalan mo? Emma. Emma ang pangalan niya. Siya ang gusto ko. Sige, pwede mo lang ampunin. Yung napagkasunduan nating halaga. Oo, ako ang bahala sa inyo. Emma, halika na, sama ka sa akin. Ayoko. Halika na. Mama ka na! Hoy, hoy! Huwag kayong aalis dyan, ha? Dyan na! Kunin na natin. Halika na! Ayoko. Ako, kunin na nga, eh. Hoy, huwag kang umiyak. Emma, huwag ka matakot. Mula ngayon, Mami na ang tawag mo sa akin, ha? Bakit sumakas sa ulo, ha? Sakay na! Sakay na! Sino natin to? Ma'am, hindi niyo ma'am pwede ampunin si Emma. Magkapatid ho sila. Ano yun? Ano ibig sabihin nito? Huwag ka makinig lang kung sasama mo. Halika na, Emma. Nalaman mo kung wala niya ka. Try mo na si Emma. Ano? Usap. Kung gusto niyo mamampunin si Emma, pakiampun na rin yung si Rod. Isa lang ang gusto kong ampunin. At ayoko ng batang lalaki. Sakay na, Mami. Huwag ka makialam. Ayaw mo wala na matutuluyan. Dali mo na yan! Payag na akong mag-share kami ni Roman sa'yo. Bastos ka! Bastos! Bastos pala. Nandun na yung dalawang bata. Rod at Emma ang pangalan. Mga anak ko. Ako na mismo ang pupunta doon. Susunduin ko yung mga anak ko. Gusto mo, samahan kita sa pier? Naabangan natin si Emma. Alam ko kung sino ang Raidor. Kung sino ang mastermind ng lahat laban sa inyo. Sino? Si Django.